Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati was zakati ma dumtu hayya وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي ويوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Dito po sa mga talata na ito, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, He spoke saying, I am the servant of Allah. He has given me the scripture, He has appointed me as a prophet, and made me blessed wherever I might be. He has enjoined upon me prayers and giving alms as long as I live, and has made me dutiful towards my mother, and has made me arrogant. He has made me not arrogant and made me unblessed. Or He has not made me unblessed. Peace on me in the day I was born, in the day I died, in the day that I am raised alive. Such was Isa, son of Maryam. This is a narration of the truth about that which they died. It befits not the majesty of Allah that He should take Himself a son. Glory be to Him when He has decreed a thing He says, being and it is. Indeed, Allah is my Lord and your Lord, so serve Him. That is the right path. So, alhamdulillah, dito, pinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin lahat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na si Isa alayhis salam, sa kwento ni Maryam, o ni Maria, na lahat tayo, sa kwento ni Maryam, nakikita natin na si Isa alayhis salam ay hindi anak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na pinaniniwalaan namin dati ganun din. Na naniniwala kami na si Isa alayhis salam o si Jesus ay anak ng Diyos. Subalit dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Isa ay isang propeta na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anak ni Maryam. Si Maryam ay isang tao at ang kanyang anak ay isang tao rin. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinakita rito na ang tungkulin ni Isa alayhis salam ay ang ipalaganap ang katotohanan tungkol sa kanyang Panginoon na nagsugo sa kanya. Kaya lahat ng kanyang kakayahan at kapangyarihan ay pinakita ng siya'y nabubuhay pa. Ito ay nanggaling mismo sa kanyang nagsugo sa kanya, si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung makikita po natin mga kababayan, mga kapatid, na nung si Isa ay nabubuhay ba, ang pagdarasal niya po ay pagpapatira pa. Kagaya ng pagdarasal namin. Siya ay naniniwala na walang ibang Diyos kundi si Allah. Naniniwala siya sa mga anghel, sa mga revelasyon na binigay sa mga propeta. At naniniwala siya sa kanyang mga kapwa-propeta.
Naniniwala siya sa araw ng pag-hukom sa paraiso at impyerno. At naniniwala siya sa kahinatnan. Siya po si Isa alayhi salam, ang anak ni Maria, na dito pinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi niya, kahit sa ibang scripture, sa mga nauna na pinaniniwalaan ng scripture, ang Biblia, na sinabi niya, ang kanyang Panginoon at ang inyong Panginoon ay isa. Kaya pinadala si Isa alayhi salam dito sa mundong ito upang balaan ang tao na kanyang nasasakupan na ang paghukom ay darating sa bawat isa sa atin. At magsisimula yan sa oras ng ating kamatayan. At kung kailan saka natin malalaman ang buong katotohanan kapag kinuha na ng malakal maut o ang ilang kamatayan ng ating kaluluwa. Kaya ito po ay isang paalala sa aking sarili at sa inyo. Sana, insyaAllah ta'ala ay maintindihan natin na si Isa ay isang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tao na nilikha mula sa pagsilang kay Maryam alayhi salam. Sabihin, si Maryam alayhi salam ay isang tao na pinanganak niya ang isang tao na walang iba kundi si Isa alayhi salam o si Jesus. Kaya dito sa gagawin po nating akika, o gagawin nating seremonya ng akika, ang ibig sabihin po ng akika, ito ay pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay binigyan ng anak. At ang pagpapasalamat na ito ay hindi batay sa kagustuhan natin kung paano natin pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin natin ang akika na ito sa pamamagitan ng kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta. Sa pamamagitan po ito, mga kapatid at mga kababayan, ng pagkatay ng kambing o kaya tupa. At ang pagkatay na ito ay may ritual. Na kung ito ay kinatay lang ng basta papatayin, wala pong ritual doon. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinag-utos niya, itinuro niya sa kanyang mga sahaba, radiyallahu anhu, na ang pagkatay nito ay babanggitin mo yung Bismillah. Sa ngalan ng Allah, Allahu Akbar, at sa kamigilitan ng kanyang liig. Ang liig po ng tupa o kaya kambing. Bakit gigilitan? Upang matutol ang apat na daanan o ugat sa kanyang lalamunan. At once na nangyari po yan, ang isang hayop o ano pa man, wala siyang mararamdaman dahil ang ugat patungo sa kanyang utak ay putol na. Kung mag-chill man siya o kaya siya ay magkaroon ng convulsion dahil sa kanyang pagkamatay, yan ay natural na pangyayari sa isang may buhay. Kaya ang pag-akika ay isa sa pamamaraan ng pinaka-importante na kapag nagkaroon ka po ng anak na lalaki, dalawang kambing o kaya tupa at kakatayin bilang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ikaw naman ay binayayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng babaeng anak, ay isa lang. Yun po ay sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang pinakamainam ay yung ginawa nila kanina ginawa ko. Alay siya ng tupa o ng kambing, I mean. Para sa Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pasasalamat na siya ay binigyan ng anak na si Tyrasis. Itong pasasalamat po na ito, mga kababayan at mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay hindi ganun kasimple. Ito ay ritual na pinaktis ng lahat ng mga propeta. Hindi lamang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lamang yung mga kamusliman ngayon. Bagkus lahat ng mga propeta, ganun po ang kanilang pasasalamat. Hindi basta magsabi ka lang ng thank you, Lord. Salamat po, Diyos. O aming Panginoon, salamat po, hindi po. Kinakailangan pumili tayo ng pinakamagandang tupa o kaya kambing na walang depekto. 1-year-old above. At kakatayin mo ito at sasabihin mo, Bismillah, Allahu Akbar. Hadihi, akikatu, bin Tyrasis. At sa pamugigilitan ng kanyang liig. At pagkatapos noon, bago pa man, dumating ang pulo ng dugo sa kanyang harapan.
Sa lupa, ang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nakarating na sa kanya. Kaya alhamdulillah, alhamdulillah, na binigyan sila ng isang malusog na bata na si Tyra Assis, na kinakailangan ng pagpapasalamat ay ginaganap na kanina. Bakit yung ibang ritual, gagawin natin ngayon, napakasimple lang. Ang simple na pangalawa na gagawin, kapag pinanganak ang bata, siyempre andyan yung nanay. O kaya, kukuha ka ng isang matamis na bagay, kagaya po ng anibi o kaya dates, dudurugin mo yan at ipapakain mo sa kanya. Yan ay sura ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So gagawin lamang po yan pagkatapos na siya ipanganak. Subalit ngayon, tapos na po yung ibang mga nakaraan, so ang gagawin na lang natin ay dapat sana kakalbuhin. Bakit kakalbuhin yung bata? Kawawa naman, sabi nga ng iba. Hindi po. Maraming benefits yan. Unang-una sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung bakit kakalbuhin, kukunin ang kanyang mga buhok, titimbangin. Ano man ang maging timbang nito sa silver or gold. I-convert mo ito sa cash at ibibigay mo ito sa mahihirap. Ito pa ay tinatawag na charity o sadaqah. Ito ay pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. At once na ginawa yan ng isang magulang sa kanyang anak, ang bata po ay magiging isang matuwid na mananampalataya maliban doon sa mga panalangin natin. At kasi sa magiging matuwid, ang matuwid kong isang bata ay hindi yung basta hindi lang bastos, kaya iginagala ang kanyang magulang. Bagkus ang isang matuwid na bata ay mula sa kanyang pagkasilang hanggang sa siya ay tumanda. Minamahal niya ang kanyang magulang, hindi niya pinapahiya ang pangalan ng kanyang magulang, ipinapanalangin niya ang kanyang magulang, hindi siya gumagawa ng anuman na hindi nagugustuhan ng kanyang magulang. Kahit na kapag siya ay pinagsabihan, kahit hindi niya kayang magsalita. Dahil ito ay pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala ka bilang isang anak, wala kang ibang gagawin na anuman na gawain na hindi magpapasaya sa iyong magulang. O kaya magiging malungkot ang iyong magulang. Kaya kahit pagsuway sa salita ay hindi niya ito gagawin. Kaya insyaAllah ta'ala, si Tyra Assis ay naging matuwid na mananampalatayang Muslima hanggang sa paglaki niya. At isang pinakamagandang benepisyo kapag sinunod natin ang sunnah o turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ating anak ay magiging mabuti kahit wala na tayo dito sa mundong ito. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ay tumatanggap lamang ng panalangin ng isang matuwid na anak. Kaya kung wala tayong matuwid na anak na nananalangin sa atin kapag tayo'y patay na, walang tatanggapin tayo nung dandogol tayo sa ating puso, sa ating libingan. Kaya napakaganda ng turo ng Islam dahil kahit nandun na tayo sa ating libingan, tinatanggap pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin ng mga anak natin matutuwid na naiwan natin. Kaya lang nakakalungkot, paano kung namatay tayo, naman tayong matuwid na anak na naiwan. Kaya sikapin natin bilang magulang na ang ating mga anak ay maging matuwid. Sino ang matuwid? Ito po yung isang tao na simula anong siya ay nagkaisip. Wala siyang ibang sinasamba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Sumusunod, sumusuko, at tumatalima sa kanyang Panginoon hanggang sa abutan siya ng buhay, ay ng kamatayan. Kaya insyaAllah ta'ala, kung mayroon tayong anak, ipanalangin natin dahil ang panalangin ng isang magulang ay katanggap-tanggap. Kaya sikapin natin ng insyaAllah ta'ala ang ating mga anak ay isang maging matuwid, kagaya ng mga anak ng mga propeta, kagaya ng anak ng matuwid na mga nakula sa atin. At ang isang matuwid na anak ay hindi mo ikakahiya kahit kailan. At ang isang matuwid na anak ay hindi niya ikakahiya ang kanyang mga magulang at pangalan ng kanyang magulang. Ito po ang pamamaraan
na tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga nasasakupan noon at itinuro ng mga nasasakupan niya noon sa mga kamusliman ngayon. At sa buong mundo, kung ilang bilyong Muslim mayroon, pinipilit nilang practicing ang bagay na yan. Dito pala po yan sa Africa. Maliban pa sa iba. So, alhamdulillah, topic natin tungkol sa Africa. Inshallah, gagawin natin yung last ritual. Wala iba kundi ang pagtutong ng kanyang buhok. Kaya nga lang, tutong na si baby. Kaya na siguro. Umiiyak na. So yun po, gagawin natin yung ritual na yan. Hindi natin siya kakalbuhin. Kasi parang medyo matagal-tagal na gawin niya. Ingatan. So ang gagawin natin ay puputulan natin ang konti ang kanyang buhok. Pagdating niya sa bahay, inshallah, pagdating niya lahat. Ano ang ibang mga benefits niya? Anong beneficio na ito? Sabi ng ibang mga scientists, sabi ng ibang mga ulama, ng mga marunong, maalam, na kapag daw binupitan ng isang bata ang kanyang buhok, wala nang siya isinilang, kaya nalis mo lahat. Isa sa mga dahilan na siya ay maging matalino, pangalawa, magiging malusog ang tubo ng kanyang buhok. Alam naman natin yan, kasabihan na yan, di ba? Na kahit anong batang pa tayo, kapag binupitan mo ng pamilin, makapal ang buhok ng isang bata, sabi niya, kalbuhin mo. So, isa na yan. So, maliban pa doon, actually marami pang benefits yan. Pero, nakukuha lang yung benefits na yan kapag binupitan natin o kinalbo natin ang mga anak natin. Anyway, napakadaling tumubo. Makikita natin na kapag kinalbo mo yan, mas lang yung magiging malusog, makapal at magandang buhok ng bata. So, naramdaman. So, yun po, alhamdulillah, ang pamamaraan na tinuro ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, ngayon po, umiyak pa. Magugupita na ba natin? O, kita. So, alhamdulillah. So, yan po ang last ritual natin. Gugupitan natin ng konti ang buhok at tuloy na lang ipapawin sa bahay. So, the best niyan sana kung earthly ka na. Pero anyway, bahala na si Purong yan. Hindi na okay na yun. Actually, Nagawa na yan sana. 70 yung parang siya, nabanong namin siya ng amin sa... Yun, ilalagay yan sa Alhamdulillah. So, parang ano lang yan. Partial. partial lang. Kung ano maganda ba, kasi yun ititimbang ka ano man ang maging timbang sa palagay mo lang. tapos kung anong kilo na ano sa Palagay mo lang ay Tapos, yun ang isa sa jam. Ilang grams? kung ilang Allah So, yun pa ang gagawin natin. So, to convert natin yan in cash, depende sa rate ng gold or silver, then, bibigay natin as charity. Doon sa mahihirap. Huwag niyo bigay doon sa mayayaman. Mayaman na yun. Doon sa mahihirap dapat. Yun pa isuna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, alhamdulillah, nagawa na po natin yung ibang ritual. Nauna na yung iba. Ito na yung pinakalas. At inshallah ta'ala, pupunta na tayo doon sa susunod na program. Which is walang iba kundi ang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magpapakain si bro kayo. Takbir! takbir Takbir! Allahu Akbar Takbir! Allahu Akbar. Ibig sabihin po noon, si Allah ay dakila. Si Allah ay dakila. Si Allah ay dakila. Dahil binigyan niya siya ng isang napakalusog na anak. Alhamdulillah. So,